Sino-sino ang 144,000 sa libro ng Apokalipsis? Sa gitna ng mga huling panahon, isang misteryosong grupo ang inihayag sa libro ng Apokalipsis, ang 144,000 na piling lingkod ng Diyos. May banal na marka sa kanilang mga noo at may natatanging misyon sa harap ng kaguluhan ng mundo. Ngunit sino nga ba sila? At higit sa lahat, maaari ka bang maging isa sa kanila? Habang lumalalim tayo sa mensahe ng Biblia, tuklasin natin ang kahulugan ng kanilang pagkahirang, ang kanilang misyon, at ang kapalarang naghihintay sa nalalabing sangkatauhan. Ang kwento ng 144,000 ay hindi lamang isang sinaunang propesiya. Ito ay isang warning, isang paanyaya, at isang hamon sa bawat isa sa atin. Sa bidyong ito ay ating bibigyan ng kasagutan ng tungkol sa 144,000 sa libro ng Apokalipsis. Isa na namang mind-blowing topic ang inihanda ko para sa iyo na tiyak kong hindi mo gugustuhing palampasin. Unang tanong ay sino ang 144,000 na pinili ng Diyos? Ipinakilala ang 144,000 sa libro ng Apokalipsis, ikapitong kabanata, mula sa ikalawang berso kung saan isinulat ni Juan. Pagkatapos, nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa silangan, dala ang tatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya ng malakas sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang wasakin ang lupa at ang dagat, at sinabi niya, "Huwag ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy, hanggat hindi pa namin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos." At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 mula sa lahat ng tribo ng Israel. Ang grupo ng 144,000 ay binubuo ng 12,000 individual mula sa bawat isa sa 12 tribo ng Israel na may espesyal na tatak sa kanilang mga noo. Ang tatak na ito ay sagisag ng proteksyon mula sa Diyos, pati na rin ng pagmamay-ari at banal na layunin, habang ang iba ay nakatakdang mapuksa, at ang 144,000 ay hinirang para sa isang banal na misyon. Isa pang paglalarawan ang matatagpuan sa ika-14 na kabanata. Ang dakilang koro ay umawit ng isang kahanga-hangang bagong awitin sa harap ng trono ng Diyos, ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang sino mang nakapag-awit ng awitin ito, maliban sa 144,000 na tinubos mula sa lupa. Sila ay hindi nadumihan, dalisay na parang mga birhen, sumusunod sa kordero saan man siya magpunta. Sila ay tinubos mula sa sangkatauhan bilang isang handog sa Diyos at sa kordero. Wala silang kasinungalingang binigkas, sila ay walang kapintasan. Ipinakikita rito na ang 144,000 ay may espiritual na kalinisan, matibay na pananampalataya, at isang natatanging papel bilang mga unang bunga para sa Diyos. Ang pagpili sa mga ito ay may kaugnayan sa kanilang espiritual na kalinisan at matatag na debosyon sa Diyos. Inilarawan sila sa Apokalipsis bilang hindi sila nadumihan sa pakikisama sa mga babae sapagkat sila ay mga birhen. Sila ay sumusunod sa kordero saan man siya magpunta. Sila ay tinubos mula sa sangkatauhan at inialay bilang mga unang bunga para sa Diyos at sa kordero. Wala silang kasinungalingan sa kanilang mga bibig. Sila ay walang kapintasan. Ipinapakita dito na sila ay may dalisay na moralidad at buong pagsunod kay Kristo. Ang salitang birhen ay madalas na ipinapakahulugang simboliko, na nangangahulugang espiritual na kadalisayan sa halip na literal na pag-iwas sa pisikal na ugnayan. Ang kanilang papel bilang mga unang bunga ay nagpapahiwatig na sila ay isang piling grupo na inilaan para sa isang espesyal na layunin sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Sa mga hindi pamilyar, ang bilang na 144,000 ay may espiritual na kahulugan. Ang 12 tribo ng Israel times 12 apostol times 1,000 na sumisimbolo sa biblical numerology. Ang 144,000 ay hindi lamang hinirang dahil sa kanilang kadalisayan
at katapatan kundi dahil din sa kanilang natatanging misyon sa plano ng Diyos sa katapusan ng panahon. Tinawag silang unang bunga para sa Diyos at sa Kordero, nangangahulugang sila ay may mahalagang papel sa paggabay sa iba tungo sa pananampalataya sa gitna ng matinding kapighatian. Sa panahong ito ng pandaraya at pagbagsak ng moralidad, ang 144,000 ay magiging mga saksi ng katotohanan ng Diyos. Sila ay titindig laban sa mga tumanggap ng marka ng halimaw o Mark of the Beast. Ang kanilang selyo sa noo ay patunay ng kanilang pagiging kabilang sa Diyos na kabuang kabaligtaran ng marka ng halimaw. Ayon sa aklat ni Enoch, maaaring may kaugnayan ang 144,000 sa mga banal na tagapaghukom ng Diyos. Narito siya ay dumarating kasama ang libu-libong banal upang maglapat ng hatol sa lahat at puksain ng masasama. Ipinapahiwatig nito na sila ay magiging saksi sa huling paghuhukom ng Diyos laban sa mga makasalanan. Sa 7 kabanata mula sa 9 berso, pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Ang mga ito ay ang mga tumanggap ng kaligtasan sa panahon ng dakilang kapighatian. Bagamat hindi sila kabilang sa 144,000, sila ay naligtas matapos pagdaanan ng matinding pag-uusig at paghihirap. Ngunit para sa mga tatanggap ng marka ng halimaw, sila ay makararanas ng matinding galit ng Diyos. Ang sino mang sumamba sa halimaw at tumanggap ng kanyang tatak ay iinom ng alak ng puot ng Diyos, ibinuhos ng buo sa kopa ng kanyang galit. Ito ay isang babala na nagpapakita ng panganib ng pagsunod sa sistema ng Antikristo. Ang huling bahagi ng kwento ng 144,000 ay ang kanilang tagumpay sa bundok ng Zion. Sa 14 na kabanata, at tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Zion at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kaniyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. Sa Biblia, ang bundok ng Zion ay sumisimbolo sa presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Ito rin ay ang lugar ng kanyang walang hanggang kaharian. Dito, ang 144,000 ay hindi na inuusig, sa halip, sila ay nakatayo sa tabi ng kordero at nagtagumpay laban sa kasamaan. Sa gitna ng mga misteryo ng Apokalipsis, isang bagay ang tiyak, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang kwento ng 144,000 ay hindi lamang tungkol sa isang piling grupo, kundi isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kayamanan sa buhay ay hindi nasusukat sa yaman ng mundo, kundi sa ating katapatan at debosyon sa Diyos. Ang kanilang tanda ay tanda rin ng ating pagpili. Ang mundo ngayon ay puno ng tukso, pagsubok at panlilinlang, ngunit ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa kanyang mga anak upang manatiling dalisay, matibay sa pananampalataya at sumunod kay Kristo saan man siya manguna. Tayo ba ay handang magpakatapat anuman ang maging kapalit? Sa huli, hindi lang ito tungkol sa kung ikaw ba ay isa sa 144,000. Ito ay tungkol sa kung ikaw ba ay handang tumugon sa tawag ng Diyos ngayon. Tandaan na ang pangako ng Diyos ay hindi para sa iilan lamang, kundi para sa lahat ng nananatiling matapat sa Kanya. Ang kwento ng 144,000 ay hindi lang isang hula tungkol sa hinaharap. Ito ay isang tawag sa bawat mananampalataya. Ang kanilang pagtatagumpay sa bundok ng Zion ay nagpapaalala sa atin na ang katapatan sa Diyos ay nagbubunga ng walang hanggang gantimpala.